Dahil nga po may kinalaman na rin dito ang geopolitics na ayaw ma-disturb. Kahit lantaran nagsusumigaw, naghuhumiyaw, nagdudumilat na po ang lahat ng klaseng ebidensya, documentary, at nandyan na rin yung testimonial evidence. Nandyan na po lahat Object evidence, nandyan na rin Yung mga ghost project, yung mga substandard project, nandyan na lahat Yun nga mga kababayan, budol po yan Dinidikdik yung Diskaya, dinidikdik yung isa pang babae, pero hindi nila mabanggit kahit pangalan man lang ni Saldico. Kaya yung senador na naglabas na po yung ugat dito Talagang bumubula yung bibig kakabanat kay Diskaya Couple. Okay naman yan. Kaya mo rin kayang gawin yan pag Sunwest na at saka Highton? Pobreng Pinoy. Number 1 sa present. Hello din sa iyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw po ng Thursday, September 18, 2025. Araw po ng Thursday, alas 5 ng hapon. Tayo po natin yung iba na maka-join sa ating live. Live po tayo sa ating pahina sa Facebook page po natin. Live po tayo sa ating TikTok. Live po tayo sa YouTube. Patiin ko lang habang nag-aantay pa po tayo ng ibang mga viewers natin. Mary Nasol, good afternoon din sa iyo. Si Jomac, si Rosito Lintapan, kay Nora Ichino, magandang hapon. Kay Canoros, kay Ana Hodja, kay May Catilan, kay sandali. Kay May Catilan, kay Monet Bona Cruz 72 watching from Rome, Italy. Kay Hani Christian Kim Kino, good afternoon din sa iyo, watching from Hong Kong. Kay Thelma Borila, good afternoon. Kay Teresita Amanuma, kay Bobby Admain, good afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay I am not a Filipino for nothing. Yes, we are not a Filipino for nothing. Pagka hindi po natin lalabanan itong korupsyong ito. Si Richelle Alforo, hello din po sa inyo. Si Canoros daw, listening while cooking, attorney. Sarapan mo, luto mo, baka masunog yan. At baka masobrahan ng alat o paminta. Kay FG Fabilain, magandang hapon, watching from Boracay with my husband Douglas. Hello to you, FG Fabilain and Douglas. Enjoy Boracay. Alex, magandang hapon din sa iyo. Kay Maricel Verdeflor, Annabel Dalaglama. I think Annabel Dalaglamo, sorry. Kay Rosalie Gravines Handugan from Italy rin. Magandang hapon sa inyo dyan. Magandang hapon po sa lahat ng Pilipino dito sa loob ng bansa sa Pilipinas. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man po kayo bahagi ng mundo. At sa lahat po nangahabol mamaya for the replay, magandang araw kung ano man po ang inyong ginagawa. Samahan ko po kayo, pahintulutan ninyo yung mga pauwi na galing sa trabaho, galing sa meeting, galing sa eskwela, at yung mga papunta pa lang ng trabaho, papasok pa lang sa eskwela, at palabas pa lamang ng kanilang tahanan dito sa Pilipinas. Pahintulutan po ninyo na makisakay ako kung ano man ang inyong means of transport, whether public transport or private transport, makinig po kayo at pag-usapan naman natin muli ang maraming mga mahalagang usaping panlipunan na dapat po sinisikap natin na sa aking munting bahagi ay matulungan pong iangat ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse so that lahat po tayo ay magkaroon ng maalam ng tamang impormasyon sa pagbuo ng ating mga pananaw, opinyon, paninindigan sa napakaraming usaping panlipunan na lahat po tayo ay apektado at siyempre kagaya nga po ng ang ating pamagat ngayong hapon, nagliliyab ang Pilipinas. Nagliliyab ang Pilipinas sapagkat higit nag-aalab ang damdamin ng mga Pilipino sa maraming bagay. Nag-aalab higit dahil sa pagmamahal sa bansa. Nag-aalab dahil sa galit, sa mga kurakot,
at korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Lalagay natin sa tamang konteksto dahil nag-overheat na po yung propaganda machine ng Marcos Jr. ni Bongbong Marcos administration. Nag-overheat na ho. Quadruple time na po silang ipihit yung naratibo. Ulitin ko ho hindi po si Bongbong Marcos ang nag-expose ng flood control project anomalies. Hindi po si Bongbong Marcos ang nag-expose ng mga flood control funds anomalies. Siya po ang most guilty sa loob ng 3 taon ng kanyang panunungkulan dahil pinipirmahan niya ang mga budget, yung mga panukalang budget, kahit ito naman ay paulit-ulit nating sinasabing hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon at kurakutan. Nag-aalabo ang mga puso ninyo, nagliliyab ang Pilipinas. Sana ho ay sa darating na September 21 sa linggo, iba't iba po yung venue ng mga payapa at naayon sa batas na kilos protesta. Pati po yung mga transport group ay nauna na kahapon ay nagsimula na ho sila ng kanilang transport strike. Maunawaan mo rin yung ating mga jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers, padjak drivers. Pataas ng pataas, patuloy nagtataas ang presyo ng krudo, gasolina, kerosene, lahat. Samantalang yung sahod po ng taong bayan, hindi naman ganun din kabilis ang pagtaas. Hindi rin maihabol nung mga miyembro po ng iba't ibang federasyon ng jeepney, ng bus, ng tricycle, ng kung ano man na public transport, yung presyo po ng pasahe. Dahil kawawa ho ang tatamaan tayo, kayo, yung araw-araw na mananakay o public commuters. Kaawa-awa dahil nagtitiis po sila sa kakaliit na kita Samantalang yung mga magnanakaw po sa gobyerno, daang bilyong piso ang ninanakaw. Kanya po nagliliyab na talaga ang Pilipinas sa galit sa mga magnanakaw sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Matagal po niyang hinayaan, matagal niyang pinahintulutan Kanya wag po tayong magpapabudol muli na siya yung ginagawang sa naratibo ng propaganda machine ng gobyerno, ginagawa siyang hero. Bongbong Marcos is not a hero and he will never be a hero pagdating sa flood control funds anomaly, sa flood control projects anomaly, at sa unconstitutional, illegal, immoral, invalid 2025 national budget. Siya po yung pinaka nuknukan, sukdulan, nasalarin sapagkat pinirmahan niya po ang 2025 national budget na may 1.1 trillion pesos na pondo. Saan pa nga ba? Di sa DPWH. Kaya wag po tayong magpapalinlang, wag po tayong magpapabudol. Sa darating na linggo, iba't ibang grupo ang magsasagawa ng payapang pagkilos, iba't ibang lugar, subalit ang maisog ho, wala pong kulay ng kahit anong politika yan, ang dadalin lamang pong bandera o watawat ay ang watawat ng Republika ng Pilipinas. At nakikita ko na yung mga naglalabasan, kagabi meron, nung isang araw pa meron ho dyan sa labas ng batasan. Dalhin po ninyo ang watawat ng Republika ng Pilipinas. Dahil ito na po ang ating pinaglalaban, ito na po yung ating ipinapakiusap sa lahat ng mamamayan, sa lahat ng kawani ng gobyerno, sa ating Armed Forces of the People at sa ating Pulis ng Pilipinas, ang PNP Pulis ng Pilipino. Paglaban po ninyo ang ating bandila, ipagtanggol po ninyo ang ating saligang batas at labanan po ninyo yung korupsyon. Yan po ang dapat ninyong bantayan. Dakpin po ninyo kung maaari. Why? Crime is being committed daily. Crime is being committed. Rinirape po nila yung pondo nating mga Pilipino. Abay, pati po yung inyong pensyon ng mga military and other uniformed personnel. Dali po iyan. For this year alone, huwag ninyong kakalimutan. Binawasan kayo ng 80 billion pesos more or less.
Kaya dyan natin makikita, ito pong issue ng korupsyon, wala pong kinikilala ito. Tricycle driver ka, sundalo ka, abogado ka, doktor ka, yung nagtatrabaho sa healthcare industry, negosyante ka, meron kang pwesto sa palengke, malaki katamtaman o maliit kang negosyante, dali ka sa issue ng korupsyon. Nagdudumilat na ho lahat ng ebidensya. Whether documentary, evidentiary, or testimonial evidence, nagdudumilat na po eh. Kanya kinakailangan talaga magtulong-tulong po tayo. Meron pong nagpadala sa, ulitin ko September 21, isa pong venue dyan po sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. September 21, umaga pa lamang ho ay may nakapwesto na riyan. Ang programa ho ay magsisimula ng 1 p.m. September 21 sa Liwasang Bonifacio, nandyan po ang Hakbang ng Maisog. Magdala po ang lahat. Kung meron po kayong malaking watawat o yung ganitong sukat ng watawat o yung mga pins ng bandila ng Pilipinas o kung may t-shirt po kayo na may nagpapakita ng bandila ng Pilipinas, eto na ho ang ating pinaglalaban. Yung ating collective future to have a decent life as Filipinos and to afford our children and your grandchildren at the very least a dignified future. Nagliliyab ang Pilipinas. At tama po yung ating mga kasundaluhan, respect and obey what the dictates of the Constitution kung ano ang linalaman ng saligang batas. Papakita ko lang ho ito. May nagpadala rin sa akin. Tama po ito. Ang ating mga armed forces of the people, the armed forces of the Philippines, the honorable women and men of the AFP, ang ating mga honorable men and women of the police ng Pilipinas, police ng Pilipino, nagbubuwis ho kayo ng buhay. Nagbubuwis kayo ng buhay. Samantalang itong mga hindi na ho tao itong mga korap na politiko eh. Yung mga mambabatas na source ng korupsyon sa flood control funds, habang ang ating mga miyembro ng military and other uniformed personnel ay nagbubuwis ng buhay, ito pong mga korap na politiko ay nabubuhay sa buwis na ninanakaw sa ating lahat. Ano ho? Alam ho ninyo kung bakit tumatakbo ang Pilipino sa ating mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o yung Armed Forces ng Pilipino. Sapagkat katangi-tangi po yung ating mga military and other uniformed personnel. Ibang klase po ang kontrata nila. Yung social contract, yung social pact ho ninyo sa mamamayang Pilipino, you are authorized to kill in the defense of your country, of our sovereignty, and of the Filipino people. But while you are licensed in doing so, in carrying out your mandate, nakaakibat na din sa pinirmahan ninyong kontrata, sa pinirmahan ninyong panunumpa sa katungkulan, na maaari rin kayong magbuwis ng buhay. Ganyan kahalaga ang papel na ginagampanan ninyo sa ating lipunan. Kanya ganyang kataas ang tingin sa inyo. Hindi lamang ng inyong mga anak na nag-iidolo sa inyo. Hindi lamang ng mga mahal sa buhay at mga kamag-anak ninyo. Ganyan o kataas ang tingin sa inyo ng mamamayang Pilipino. Handa po kayong magbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang ating bansa at upang ipagtanggol ang bawat Pilipino. Pakita ko lang uli ito. Just a reminder sa lahat. Dahil ang ating pong AFP, ang ibig sabihin po niyan ay Armed Forces of the People. Ulitin ko hindi po Armed Forces of the Plunderers. Huwag po kayong papagamit. Ang ating pong PNP, ang ibig pong sabihin niyan, Pulis ng Pilipinas. Pulis ng Pilipino. Hindi po nangangahulugan pulis ng Pandorobo. Hindi po nangangahulugang pulis ng pandarambong. Kanya wag po kayong magpapagamit. Ulitin ko,
September 21, Sunday, sa Liwasang Bonifacio, 1 p.m. Magdala po kayo ng watawat. Kung may makukuha po kayong watawat, magsuot po kayo ng pin. Yung mga magnanakaw na mambabatas na lagi pong may suot ng pin ng Republika ng Pilipinas, tanggalin nyo na po yun, di bagay sa inyo. Kayo po ang nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Ngayon po ay araw po ng uwian na galing trabaho. Ang dami pong nakapila sa LRT, sa MRT, sa bus, sa lahat ng public transport. Samantalang itong mga nabubuhay sa nakaw na buwis, pakita natin. Dahil may nagre-react na po rito, galit na galit, ba't daw pinapakita ito? Dahil malamang, kamag-anak mo, baka ikaw mismo, yung nabubuhay sa buwis na ninanakaw. Di ba? Pakita natin ito. Pakita natin ito. Yan, maganda ho yan para talagang matauhan kayo. Nabubuhay sa buwis na nakaw. Lahat po ng immune o lahat po ng insulated o lahat po ng hindi tinatablan ng baha. Yan. Lahat po ng hindi tinatablan ng perwisyo dulot ng baha. Lahat po ng hindi tinatablan ng perwisyo dulot ng korupsyon. Maalaya po kayong magtungo rin sa lugar na gusto ninyo. Kung gusto niyo sa Batasan o gusto niyo sa Malacanang, mag-rally din kayo sa Linggo. Wala hong pumipigil sa inyo. Yung mga pro-pagnanakaw, yung nakaw pamor, kurakot pamor, lumabas din ho kayo at hindi ho sasama ang loob ng mga laban sa korupsyon. No? Nagliliyab ang Pilipinas dahil sa korupsyon. At lagi yung sinasabi natin paalala na ating ipagtanggol, defend, respect the Constitution. Meron lang po akong mga inilagay, lalagay natin sa tamang konteksto. Bakit nagliliyab ang Pilipinas at nag-aalab ang damdamin ng Pilipino pagdating po sa usapin ng korupsyon? Lahat po tayo apektado Habang nagpapakasasa, itong mga nabubuhay sa nakaw na buwis, yung ating po mga kasundalhan na ginagamit nilang kasangkapan, nagbubuwis ng buhay. Hindi ho tama, hindi ba? At yung ating mga pulis ng Pilipino, ang ibang assignment po niyang bantayan yung pamilya ng mga nabubuhay sa buwis na nakaw. Yung mga nepo babies. Kagaya po nung napakaraming hirap na makauwi ngayon at namamasahe. Ito pong mga ito, ang mga sasakyan kay Gagara. At meron pa hong mga wangwang yan, may mga escort pa. Di na ho nahiya Di na nahiya. Napakalaki na po ng issue ng korupsyon. Titingin ko malinaw po, lagyan natin ng konteksto na naayon po sa ating saligang batas. Article 2, Section 1, malinaw po yan. The Philippines is a democratic. Democratic po, hindi po dictatorial. No? Wala po tayo sa diktadorya. Democratic, meron po lahat tayong freedom space at meron po yung mga garantiya sa Bill of Rights natin, Article 3. Article 2, Section 1, the Philippines is a democratic and a republican state. Sovereignty, yung ating mga mahal na nagsisilbi sa gobyerno. Sovereignty resides in the people. Sa taong bayan po nanggagaling lahat ng otoridad na inyo pong merong pansamantalang pinanghahawakan. Kanya dapat maging responsable kayo. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them, emanates from you. Dagdagan pa po natin, Article 2, Section 3. Civilian authority. Kayo po yun, yung mga maglalabasan sa September 21 sa Linggo. Sa Liwasang Bonifacio, 1 p.m., nandyan po ang hakbang na maisog para magsagawa ng isang payapa at naaayon sa saligang batas na pagkilos at protesta. Article 2, Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Malinaw po yan Civilian authority, tayo pong mga sibilyan, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon,
ay higit na nakakataas kesa sa ating mga military. At eto na ho, papasok ang kahalagahan ng mga kasama natin sa Armed Forces of the People. Na nagbubuwis ng buhay, samantalang yung mga korap na politiko na mambabata sa ilalim ng Marcos Jr. administration, nabubuhay sa buwis na kanilang ninanakaw. Civilian authority is at all times supreme over the military, and the AFP is the protector of the people. The AFP is the protector of the people and of the state. Kaya wag ho kayong magugulat kung may mga naririnig kayong paniwagan, AFP, PNP, please help save the country. Malinaw po, bumabalik lang naman yung mga nananawagan at humihingi ng tulong at saklolo sa ating sandatahang lakas, yung Armed Forces of the People. Hindi po yung Armed Forces of the Plunderer, magkaiba po yun. Sapagkat nakasulat po sa ating saligang batas yung mahalagang papel na ginagampanan ng ating sandatahang lakas. Civilian authority is at all times supreme over the military. The AFP is the protector of the people and the state. Napakahalaga po nun. Ito rin po, para langyan natin ang konteksto, bakit hindi na karapat-dapat yung ganitong uri ng paninilbihan ng mga yan sa ating lipunan. Alam mo ninyo, Article 2, Section 4, the prime duty, makinig po yung mga tao sa gobyerno, the prime duty of the government is to serve and protect the people. Paano kung yung gobyerno na ang pangunahin at natatanging responsibilidad ay pagsilbihan at protektahan ang kanyang mamamayan, paano kung yung mismong gobyerno na ang nang-aabuso, nang-aapi at nagnanakaw sa mamamayang Pilipino na kanilang dapat pinagsisilbihan? Kanino po tatakbo ang ordinaryong mamamayan? Kanino po magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Sa ombudsman? Nanganganib na ho ang independence ng ombudsman. Actually, wala nang independence yan Simula nung natapos po yung termino, nung katatapos at kalalabas lang ng ombudsman, si Justice Sammy Martires. Pinipilit na maglagak dyan ng isang taong alam naman natin ay hindi independent from Malacanang. Ito po yung sinasabing, obey the Constitution, be loyal to the Constitution. Ito na ho. I'm providing the context kung bakit dapat talaga tayong bumalik sa Konstitusyon. Malinaw po Article 2, Section 4. The prime duty of the government is to serve and protect the people. Tanong, paano kung yung gobyerno nang nang-aapi? Paano po yung gobyerno na mismo, katulad ng Marcos Jr. administration, ang patuloy na nanggagahasa sa kaba ng bansa? Kanino po tatakbo ang ordinaryong Pilipino? Article 2, Section 27. Makinig din po yung mga nasa gobyerno. The state shall maintain honesty and integrity in the public service. Article 2, Section 27 po yan The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive measures against graft and corruption. 3 taon na pong ginagahasa yung budget natin Nung naiipit na, nagdrama doon sa State of the Nation at sinabing mahiya naman kayo, agad-agad inabsuelto yung sarili niya. Naipakita ko na in our previous live na hindi ba mismo yung isa sa kanilang aparato ng propaganda, yung Inquirer.net, ipinakita, ibinida. Hindi naman nila nakita This was December 26, 2024. Hindi nila nakita, hindi nila na-anticipate, darating yung araw, sasabog sa mukha nila. Itong korupsyon na trilyunan at matagal na nilang pinagtatagpi-tagpi at pinagtatakpan. Kanya gumawa sila ng propaganda PR release na thoroughly reviewing the budget so that it will be in accord with the charter. December 26, 2024. Nandoon siya So he cannot now
say he is ignorant of what has happened to the badly mangled 2025 unconstitutional budget. Malinaw po yan. Article 2, Section 27, the state shall maintain honesty, integrity in the public service, and take positive measure against graft and corruption. Pag-usapan din po natin yan. Yung positive measure against graft and corruption, hindi po kasali dyan yung tinatawag at ibinibida din na propaganda lang din po ito. Do not be swayed by this Independent Commission on Infrastructure. Sino ang nagtatag ng komisyon? Dapat ho iyan Act of Congress. Dumaan sa mababang kapulungan at sa Senado. Hindi ho pwedeng executive order magtatatag ka ng Independent Commission on Infrastructure. Kung ang palasyo ng Malacanang ang nagtatag ng Independent Commission on Infrastructure, kayo na po, aking mga matatalinong taga-subaybay, sa kayo na po ang sumagot niyan. Independent pa ba itong ICI o Independent Commission on Infrastructure? Basahin ko lang yung isang very concerned friend of mine coming from an illustrious family. Ang ganda po nung observation niya. Kaya lang, mayroon ho talaga sigurong ganun. Di ko na ho banggitin. Sabi niya, in my opinion, SGV, yung pong malaki at tanyag na auditing firm, in my opinion, SGV should have inhibited itself from this political game. I agree, sir, I agree with you. SGV is just being used and sadly is oblivious to it. It is threatening the business reputation and integrity of SGV as a reputable auditing firm. I agree with you, sir, sa inyong observation. Ako rin nagulat bakit willingly ay nagpapagamit. Talaga po, napakalaki. May mas higit na malaking puwersang gumagalaw to preserve the status quo in our politics today. Dahil nga po may kinalaman na rin dito ang geopolitics na ayaw ma-disturb. Kahit lantaran nagsusumigaw, naghuhumiyaw, nagdudumilat na po ang lahat ng klaseng ebidensya, documentary, at nandyan na rin yung testimonial evidence. Nandyan na po lahat object evidence, nandyan na rin Yung mga ghost project, yung mga substandard project, nandyan na ho lahat Diba? So, hindi po naayon yung Article 2, Section 27. The state shall maintain honesty and integrity in the public service. Meron pa ba? Meron mangilan-ngilan. Pero na-overwhelm po sila Hindi po yung flood control or flood mitigation projects ang na-overwhelm po ng tubig Ang na-overwhelm po yung ating bureaucracia ng mga magnanakaw sa gobyerno. At yun nga and take positive measure against graft and corruption. Wala pong ginagawa na positibong hakbang ang administrasyon ni Bongbong Marcos para labanan ng korupsyon. Patunay. Hanggang ngayon, nagdidinig-dinig po sila dyan sa Blue Ribbon. Ang daming katanungan, ang daming mga revelation, although hindi ko nasusubaybayan kada minuto niyan. Ang tinanong ko lang doon sa aking volunteer staff nandyan na ba yung dating kalihim ng DPWH para tumugon sa mga katanungan? Si Secretary Manuel Manny Bonoan, wala pa raw. Nandyan ba yung isang laging lumalabas din pati sa mga larawan? Yung dating Undersecretary Robert Bernardo, nandyan ba? Wala rin daw. Andyan dapat yung mga dapat tinatanong. Dapat ibalik din dyan, ipatawag. Eto wala akong duda sa pagkatao nito. Simpleng tao ito at sa pagkakakilala ko sa kanya, marangal na tao, si Secretary R.C. Balisacan. Dapat ipatawag yung NEDA para malaman talaga kung dumaan ba ito sa NEDA, sa DBCC, itong mga proyekto na bigla na lang napalitan, at may kinalaman ba sila sa insertion, yung mga overseas development assistance, yung mga foreign assisted projects, dumadaan po sa NEDA yan At kung bakit kinansila ng South Korea, salamat naman. Yung 28.7 billion na pautang sa Pilipinas, anong nangyari? Doon sa
bilyong piso ring pautang ng Korea Exim Bank to fund the Panay Guimaras Negros Bridge. At anong nangyari? Bakit kinakailangan nakunin ng gobyerno yung 60 billion PhilHealth funds in 2024 para ho ipantakip dito sa loan sa Korea Export-Import Bank? Ito po yung dapat na nariyan sa pagdinig. Ano ho? At yung sinasabing the state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive measures against graft and corruption, hindi alintana ito ng kasalukuyang Pangulo, si Bongbong Marcos. Bakit? Kita naman ninyo kung paano nagbabarumbado yung ating COMELEC chairman eh. Mag-isa niyang binabago pati jurisprudence. Sagasa po, ito po yung sagasa. Pati yung sa Korte Suprema. Pinaupo po niya yung talo dyan sa Maynila, yung Congressman Benny Abante. Pinaupo po niya in violation of the express dictates of the Constitution na hindi ka maaari, walang sino mang maaring mambabatas o local executive na manungkulan ng more than 3 consecutive terms. Benny Abante, pinaupo. Yung Yeda Romualdez, asawa ni nagbitiw na Speaker Martin Romualdez, pinaupo. Samantalang yung nanalo ng mahigit 2 milyong boto, tinanggal yung Duterte Youth. O nasaan ang integrity? Nasaan ang honesty? Nasaan yung positive measures to combat, to address graft and corruption? Nagsusumigaw at nagdudumilat at humihiyaw na po itong mga kaganapan sa ating bansa. At ngayon naman, yung Gabriela pinaupo na yata kahapon. So wala po eh. Ibinabalik lang natin sa konteksto ng ating saligang batas. Ito po'y mahalaga rin. Article 6, Section 16, Subparagraph 4. Each house, meaning the Senate and the House of Representatives, shall keep a journal. Meron po dapat silang journal ng lahat ng kanilang proceedings. At from time to time, dapat po nila itong ilathala. Ano? At not unless ito po ay may kinalaman o manganganib ang ating national security. Yung issue po, may karugtong pa yan. Each house shall also keep a record of its proceedings. Article 6, Section 16. Bakit po mahalaga linalagyan natin ng kontekstong konstitusyonal yung ating pagla-live ho ngayon? Sinusundan ko lang yung naging panawagan sa ating mga kasundaluhan na be loyal to the Constitution. No? Maging tapat sa ating saligang batas. Inilalahad ko lang yung napakaraming violation ng kasalukuyang administrasyon. Hindi sila tapat sa ating saligang batas eh. Kanya dapat ang ating mga kasandulahan huwag magpagamit. Remember, put it in your heart. Pilipino ho tayo pare-pareho, may pamilya din kayo. You are the armed forces of the Filipino. You are the armed forces of the people. Hindi po kayo armed forces ng plunderers at yung mga violators of our Constitution. Article 6, Section 16, Paragraph 4, meron pa ho sa dulo yun. Each house shall also keep a record of the proceedings. Hanggang ngayon, nagdidinig po sila diyan sa budget ng panukalang budget for 2026. Nasaan na yung records or minutes of the small committee meeting? Ito nga ho yung sinasabi ko. Saan patatakbo ang sambayan ng Pilipino? Nagsampa ho kami ng petition for certiorari and prohibition. Humingi kami ng TRO or injunction sa ating kataas-taasan na korte, sa Korte Suprema. Hanggang sa ngayon, hindi po na-aksyonan. Saan pa ho tatakbo ang Pilipinong may respeto sa ating saligang batas? Hindi ba sa ating kasundaluhan? Bakit? Article 2, Section 3, babalik po tayo ron eh. The AFP is the protector of the people and the state. Pakita ko lang din uli ito. Ang ating mga kasundaluhan and other uniformed personnel, nagbubuhis po kayo ng buhay. Samantalang itong mga grupong ito, nabubuhay sa nakaw na buwis. Lahat na po iyan.
pati yung mga iniimbestigahan diyan sa Blue Ribbon, yung Bryce Hernandez na nagpapatalo ng mga 400 million pesos sa casino. Tingnan mo yung kapal ng apog ng mamang yan. No? Yung mga kababayan natin sa Bulacan, hanggang ngayon no, nakababad ang paa o talampakan o hanggang tuhod ninyo sa tubig baha dahil po sa mga salot sa lipunan katulad nung Bryce Hernandez, yung dating assistant district engineer na naging district engineer pa, na-promote pa ng first engineering district ng Bulacan. Yan po yung nagpapahirap sa buhay ninyo. Masaklap, Bulakenyo rin po iyan. Pero hindi ibig sabihin, palalagpasin natin yung kanyang mga kasalanan kung bakit may mga namatay dahil sa leptospirosis. May mga kasangkapang nasira na hanggang ngayon binabayaran nyo pat utang lamang ho yun. So saan na yung record ng small committee meetings? Matagal na po itong ibinunyag. Wala pa ho lahat yung mga nagagaling-galingan ngayon. Matagal na po itong binunyag ni Congressman Sid Ungab. Congressman Sid Ungab at si Congressman Sid Ungab din po ng Davao, ang aking kasama bilang co-petitioner at ang ibang miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League na kumikwestiyon sa unconstitutional, invalid, unlawful, immoral 2025 national budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. So hindi maaaring siya pa ngayon ang lumalabas dahil quadruple time na po yung propaganda arm ng gobyerno ni Bongbong Marcos na kung tayo po ay nalulunod sa baha, siya po ay nararamdaman niya na nalulunod na rin siya sa issue ng korupsyon ng kanyang panunungkulan, sa issue ng kurakutan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya nag-overdrive na po yung kanilang propaganda machine. At tinitwist na po, ina-hijack na yung naratibo na siya ngayon ang nagbunyag pa ng mga anomalyang ito. Hindi po totoo yun. Iko-correct natin. Sapagkat ang ating nga pong layunin, itaas ang inyong kamulatan, itaas ang level ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse para po kayo ay magkaroon ng enlightened, informed, and principled decision kung ano po ang inyong magiging paninindigan pagdating ng panahon. Makabuo po kayo ng isang malaya at independenteng opinion base po sa tamang kamulatan at tamang kamalayan. So, Article 6, Section 16, wala po silang may pakita Hindi nga po nila may pakita o sadyang itinatago o talagang wala yung minutes of the meeting ng small committee. Ayon po sa Article 6, Section 16, subparagraph 4, yung dulo na lang each house shall, malinaw po yung pag-uutos ng ating saligang batas shall also keep a record of the proceedings. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi nga, hindi ho malinaw Natatandaan ninyo, ipinakita namin sa inyo ni dating Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Ungab at ng inyong lingkod, yung mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. 13 items iniwang blanco. A final signed, approved, and ratified po yung Bicam report. Blanco Kaninong makating kamay ang nagpuno nung mga blanco na patlang na yan? Hanggang ngayon, hindi po natin masagot Pinagtatakpan Kaya nga po yung tanong ko nung January, February, March pa lamang kaninong makating kamay ba yan? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Marami ba sila? Kailangan nating malaman. Ngayon, wala pong minutes maipakita. That is a clear, direct, upfront and violation of the express provision of the Constitution, specifically Article 6, Section 16, subparagraph 4. Ulitin ko yung dulo na lang. Each house shall also keep a record of its proceedings. Mahalaga pong pinag-uusapan natin at dinalagyan natin ng tamang konteksto. Kung wala pong maipakitang minutes dahil wala talaga, panagutin din yung Secretary General. Yan, ang tapang-tapang niya na nangaapi ng mga vloggers. Mamaya pag-usapan din natin yan. Tanungin siya,
Sino yung nagsulat sa mga blankong yun? Sino naglagay ng halaga na yung blankong yun, pag sinuma ninyo, around 241 billion pesos. Napakalaking halaga. Kung wala talaga, sino yung miyembro ng small committee? Patawag ninyo. May mga spekulasyon na si Saldico, si Stella Kimbo, si Senator Chis Escudero, pangalanan natin lahat, si Manix Delipe, at nandyan din yung minority floor leader sa Sinonoy Libanan. May mga usap-usapang ganyan. Ngayon, pasimplihin natin. Ipatawag ninyo yung dating chairman ng appropriations noong 19th Congress, si Saldico. Kung sasabihin nila, tinanggal yan bago pagkatapos ma-aprobahan yung budget. Patawag nyo yung kasunod, si Stella Kimbo. Di ba yan ang 1-2 punch ng Bicameral Conference Committee at ng appropriations? Si Saldico at saka si Stella Kimbo. Patawag nyo rin yung majority floor leader noon, si Manix Delipe. Patawag nyo rin yung minority floor leader noon hanggang ngayon na si Nonoy Libanan. Ipatawag nyo rin si dating Senadora Grace Poe dahil siya yung counterpart Siya yung pinuno ng Finance Committee ng Senado. Ngayon, kung sasabihin niya hindi niya nalaman kung paano nahulma yung 2025 unconstitutional budget, kasuhan din ho yan. Pwede bang ikay yung namamahala on the part of the Senate nung mga isyung pananalapi at gastusin ng bansa, hindi mo alam? Di ba? Definitely, there is malfeasance, misfeasance, or non-feasance in office. Yan po yung dapat panagutin. Ipatawag po dapat lahat yan. Incidentally, nais kong ipinadala rin sa akin yung FPJPM. Ito po yung original na grupo, yung FPJPM, yung mga mulat po sa usaping panlipunan at politika. Yung FPJPM, ito po yung pangunahing movement na sumuporta sa kandidatura ni dating napakasikat idolo ng maraming Pilipino, Fernando Poe Jr. Nung siya po ay kumandidatong senador noong 2004. Yung FPJPM, yung Fernando Poe Jr. for President Movement. Nag-evolve na po yan, sila Butch Kadsawan. Ngayon po yung FPJPM, yung dating Fernando Poe Jr. for President Movement, ito po ngayon ay FPJPM pa rin. Filipinos for Peace, Justice, and Progress Movement, Inc. Ang pangulo po nito ngayon ay si Joseph Kadsawan. Anak po ito ni Butch Kadsawan. Bakit po nababanggit natin? Ultimo po ang FPJPM ay tumalikod at tinalikuran na rin ang kanilang suporta kay Senadora Grace Poe. FPJPM po yan. Ito po si Joseph Kadsawan. Siya po ang pangulo ng FPJPM, Filipinos for Peace, Justice, and Progress Movement, Inc. Ito po ay larawan niya na kinuha kahapon sa Korte Suprema. Ano po ang kahalagahan nito? Nag-file po ang FPJPM ng kaso, Petition for Certiorari and Prohibition with prayer for the issuance of a temporary restraining order or an injunction. Bakit kanyo? Dahil po sa pakikialam ng BICAM doon sa special accounts in the general fund, yung SAGF. Alam ko pong napakinggan na ninyo ito po yung ibininyag din. Si Congressman Sid Ungab lang naman po ang nagbubunyag lahat ng anomalyang yan. Pero hina-hijack nga po ng Malacanang ng administrasyon ni Bongbong Marcos at pinapalabas na siya po yung nagbubunyag ng mga anomalya sa ilalim ng kanyang termino at pamumuno. So ito po, nakialam po kasi yung BICAM. Meron po talagang allocation na, yung earmark amount na for the special accounts in the general fund. Huwag po kayong malaliman, pipilitin po nating pasimplihin ito. Yung amount po para sa special accounts in the general fund, nung dumaan po sa BICAM, yan, BICAM na naman, Saldico, Stella Kimbo,
Grace po, yan, kaya mismo yung FPJPM na ho nagdemanda eh. Ito po ay pagtalikod na kay pagsuporta nila kay Grace po. Ano ho? Sila po ay nagsampa ng kaso dahil nga po yung allocated amount for the special accounts in the general fund mula po dapat sa 27.352 billion, dinagdagan po ito ng 12 billion nung dumaan sa BICAM. Babalik po tayo doon sa Article 6, Section 16, subparagraph 4 ng ating saligang batas. Hinahanap po ng lahat. Nasaan yung minutes of the meeting ng small committee? Sino-sino ang bumubuo ng small committee? Ipatawag yan, panagutin yan. Hindi rin pwedeng porke nag-resign si Martin Romualdez bilang speaker, hindi na rin siya dapat imbestigahan. Lahat po, lagi kong sinasabi, ang punot dulo, ang simulat katapusan ng korupsyon sa ating bansa, pati itong flood control funds, ay ang ating taunang budget. Kanya hindi pwedeng maghugas kamay si Bongbong Marcos na siya ang naging whistleblower pa ngayon dito sa mga anomalya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mali po yun at talaga namang hina-hijack nila yung naratibo. Dapat po itong panagutin. Yung dapat po sanang 27.352 billion sa special accounts in the general fund nung dumaan sa BICAM, naging 40.107 billion. Nadagdagan po ng 12 billion nung dumaan sa BICAM. Tapos yung sa DPWH, kaya hindi pwedeng wala si dating kalihim Manny Bonoan Pati yung kasalukuyang Undersecretary Cathy Cabral, dapat yung tanungin Yung Special Road Fund po ng DPWH, ito po'y dapat 16.756 billion lamang. 16.756 billion lamang. Subalit, nung dumaan muli sa BICAM, lumobo ito. Nadagdagan ng 17 billion. Naging 34.748 billion. So itong dalawang item dito sa special accounts in the general fund, yung ating pong kaninang binanggit na 12 billion, 0.755 billion, plus ito pong special road fund ng DPWH na lumobo din ng 17 billion, 992 billion, 17.992 billion, alos 30 bilyong piso ito Kanya dinulog na po ng FPJPM group nila Joseph Cadsawan sa Korte Suprema at hinihinging patigilin ang paggamit at patuloy na paglulustay nito. So makikita natin, ang dami yung ginagawa ng iba't ibang mamamayan na nagsusumbong na sa tingin nila'y dapat pagsumbungan. Kanya hindi po nakakagulat na ang mga mamamayang Pilipino are looking up to the leadership of the armed forces of the people, armed forces of the Filipino. Ang dami noong violation sa saligang batas. At kung inyong tutok din ang bilin sa inyo na be loyal to the Constitution, yan malinaw po Civilian authority is at all times supreme over the military. The AFP, kayo po yun, is the protector of the people. The protector of the people in the state. You are not and will never be, shall never be the protector of the plunderers. Kaya mahalaga yung inyong papel sa ating lipunan Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people. Malinaw po yun. And all government authority, lahat ng kapangyarihan na meron kayo ay nagmumula sa sambayan ng Pilipino. Hiram lang po iyan. At ngayon, nagre-react ng mamamayang Pilipino, dapat to maging sensitive kayo sa panawagan ng tao. Ano ho? So, yan, nagsampa ho yung FPJPM at tumalikod na openly kay Grace po. Ipatawag, nung dumaan ho sa BICAM, bloated na naman bumukol ho ng 31 billion.
31 billion pesos more or less dumaan sa BICAM. Nasaan yung minutes of the meeting ng BICAM na yan? Ito pong ka-anomalya sa Special Accounts in the General Fund o SAGF. Naging ito po'y ibinunyag ni Congressman Sid Ungab. Yung mainstream, ito mga mainstream media, except for a few, except for a handful, parte po sila ng propaganda ng gobyerno. Iwas na iwas silang imbitahin si Congressman Sid Ungab sa kanilang mga programa. Bakit? Isisiwalat ni Congressman Sid Ungab ang katotohanan. Nalalaman niya Dati siyang chairman ng appropriations at walang makakapagsabing hindi matino o walang integridad yang si Congressman Sid Ungab. No? So, iyan, makikita natin, kumikilos ang mamamayang Pilipino. Article 11, Section 1, paulit-ulit natin sinasabi ito, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times, sa lahat ng panahon, be accountable to the people. Ibig sabihin, pag nag-resign sa pwesto, hindi absuelto. Resignation can never be, should never be, and it shall not be acceptable. Hindi kapalit ng resignation yung jail time. Hindi yan yung transparency at accountability na isinisigaw ng mamamayang Pilipino. Hindi porke nag-resign ka, hindi ka na pwedeng ipatawag at hindi ka rin na dapat nang tanungin. Ano? Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost ang ginamit na term sa Tagalog, sukdulan, nuknukan, utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Ito mahalaga. Act with patriotism. Be loyal to the people. Always side with the people. Act with patriotism and justice and lead modest lives. Simple ba buhay ng mga mambabatas natin? Pag nakita nyo sa EDSA, hindi na gumagalaw yung EDSA. Aagipin ka pa ng mga escorts nito. Pauunahin mo pa . Bakit kinakailangan sumingit sa napaka-traffic na EDSA, itong mga magnanakaw ng buwis natin, itong mga magnanakaw ng flood control programs, itong mga magnanakaw ng flood control funds? Huwag na natin itong palagpasin. Magsama-sama tayong magpahayag ng ating nag-aalab na sa loobin. Nagliliyab na po ang Pilipinas sa galit ng mamamayan. At dapat hayaan nila ang lahat na magpahayag. Sa hearing ng Blue Ribbon kanina, yung aking naabutan, meron ng mga mambabatas galit na galit doon sa mag-asawang Diskaya. Yung tinuturo nilang kontratista, yung Diskaya couple, kung dapat panagutin, dapat panagutin. Kaya lang, mga kababayan, wag po tayong pabudol. Bakit yung gigil nila, yung galit nila, yung muhi nila sa Diskaya couple, ganyan din kaya o ganyan din sana o ganyan din dapat ang inyong ngit-ngit at galit doon sa SunWest Construction and Development Corporation, doon sa Hightone Construction and Development Corporation. Ganyan din sana ang ngit-ngit ninyo at ipatawag yung dating kalihim ng DPWH, si Secretary Manuel Bunoan, yung kanyang dating Undersecretary na si Robert Bernardo, yung kanilang USEC na si Cathy Cabral, at marami pang iba. Dinidigdig po nila, kung may kasalanan, go ahead, fine. Sama-sama sila sa kulungan, pero wala dapat iniiwasan. Yung Hightone Construction and Development Corporation, hanggang ngayon may sakit pa rin, nakakonfine pa rin yan, doon sa kanilang lugar sa Albay o sa Bicol. Dapat yan ipatawag. Pangit na pangitain po yan. Yung SunWest Construction and Development Corporation, iniuugnay kay Saldico. Si Saldico nasa Amerika na. Meron daw sakit. Insulto po ito sa lahat ng ating mga kababayan na napapabilang sa ating health sector. Doktor, nurses, lahat.
Hindi ba kayang gamutin yung mataas na presyon dito sa Pilipinas? Ito po'y palusot na lamang eh. Lantarang pambabastos po ito sa proseso ng Senado at ng Kongreso. Ang malungkot, bakit hindi nila ipatawag? Di ba? Bakit hindi nila gawin yung ginawa nilang panggigipit kay Colonel Hector Grijaldo? Natatandaan niyo si Colonel Grijaldo? Nung siya'y matapang na nanindigan, may isog na nanindigan, kaya nagpasko diyan sa kulungan. Speaking of Colonel Hector Grijaldo, ito po'y matapang eh. Hindi po ito nagpalusaw at hindi nalusaw. Nag-file po siya ng kaso kanina sa Quezon City Prosecutor's Office. Si Colonel Hector Grijaldo, mabuhay ka, Colonel. At sinampahan niya ng kasong libelo si Congressman Benny Abante. Ano? Sinampahan niya kanina. Ito, nung pinapanumpaan niya, yung kanyang reklamo. So, dito natin makikita, inaaabutin nyo kayo ng lahat ng kawalang hiyaang pinagagawa ninyo sa kapwa natin Pilipino. So, pinakita ko kanina, yung FPJPM nagsampa na ng kaso laban dyan sa pakikialam ng BICAM, humihingi ng temporary restraining order at injunction. Setyembre na po eh. 3 buwan, 1 quarter na lang, ubos na po siguro itong mga perang ito eh. But nonetheless, hindi po dapat kasi nananawagan tayo ng transparency and accountability. Yan po, nagsampa kanina ng kaso si Colonel Hector Grijaldo, mabuhay ka Colonel, at sinampahan niya ng kaso si Benny Abante, yung kongresista po na pinaupo ni George Garcia. Kinasuhan po niya si Congressman Abante ng cyber libel. Yan po, kanina po yan sa Hall of Justice po ng Quezon City. Ano? So, ganun din sana ang gigil nila. Hindi lang yung kila Diskaya. Yung Diskaya, didikdikin ninyo. At wag ho kayong mai-impress, ulitin ko, gagabayan ko kayo. Wag ho kayong mai-impress na meron hong mga hahatakin daw na kotse. Wala pong halaga yan. Hatakin nila yung bilyong-bilyong pisong pera natin at ibalik sa kaban ng bansa. Hindi para nakawin din nila, ha? Di ba? Yung kotse, wala pong halaga yan. Maganda lang tingnan, magagarang kotse. Wala pong halaga yan. Ang kotse po, pag nagamit na, the moment it steps out of the casa, less than 20% to ang value niya. Ngayon, pag naluluma pa sa taon, pababa ng pababa ng pababa. At hindi naman nila basta-basta pwedeng ibenta yan hanggat hindi nalilipat ang ownership sa Government of the Republic of the Philippines. Hindi rin naman papayag ilipat basta-basta ng mga may-ari. Bakit? Pwede pong admission of guilt yun eh. Ilalaban ho nila yan. And by the time, halimbawang nanalong gobyerno, kalawang na po yun. Vintage na po yung mga coaching yun. Wala na pong halaga yung. Kaya wag po kayong pati yung mga eroplano daw, yung mga yate, yung mga helicopter, wala po yun. Pera ang ninakaw, pera ang isoli ng mamamayang Pilipino. Yan ang dapat nilang panagutan. So si Abante, kinasuhan kanina ni Colonel Hector Grijaldo at yun nga ho we have to do our share. Lumabas po kayo magpayag ng suporta sa darating na linggo kung saan man po ninyo gusto, kung saan ninyo nakikita na align yung inyong prinsipyo, yung inyong direksyon, marami naman pong venue. Ang panawagan lang muna isa ang Saliwasang Bonifacio, 1 p.m. po ang simula, September 21, ang Hakbang ng Maisog, magdala po kayo ng watawat ng Republika ng Pilipinas. Ito po ang ating iwagayway, ito po ang ating ipaglaban, ito po yung sagisag ng ating pinaglalaban. Bakit tayo nagsasama-sama? Ano? Yung Armed Forces of the People, do your share. As always, you've been of service to the country. Maraming salamat. Save our country. Kikita ko lang huli ito. Saklap ito. Habang sila'y nagbubuhis ng buhay, dami nang tumaba dyan, na mambabatas. Dahil nabubuhay at nagpapakasasa sa nakaw na buwis.
Yung ating pong, noong nagsimula po ng termino, si Bongbong Marcos bilang Pangulo natin, ang pambansang pagkakautang, ulitin ko lang ho, 12.79 trillion. 12.79 trillion. Ngayon po, 3 taon pa lamang ito sa pwesto, ang pambansang pagkakautang ay 17.27 trillion. 6 na trilyon sa loob lamang ng 3 taon. Anong inaantay natin? 6 na trilyon uli sa darating pang nalalabing 3 taon? 12 trilyon ang iiwan nitong utang. Saan napunta? Ninakaw lamang ng kanyang mga alyado. Hindi siya pwedeng magmaang-maangan dito. Alam niya ito. Napunta ito sa AKAP, sa AIX, sa kung ano-anong ayuda. Pinamigay nila nung kampanya, hindi ba? At kamakailan lamang sinabi niya na ang kanyang kumpiyansa ay na kay Martin Romualdez pa rin. Binubudol po tayo nito. Again, ang layunin, pahupain ang nag-aalab na damdamin ng mamamayang Pilipino. Hindi na po maawat nagliliyab po ang ating bansa, nagliliyab ang Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Nag-uumiyaw, nagsusumigaw, nagdudumilat. 17.27 trillion na po ang ating pagkakautang. Please, help save our country. Palayain sa mga magnanakaw na ito. Bagamat bumabaha ng pera para sana labanan ang baha, patuloy pa rin ang pagbaha. Please do your share, help save our country. Noong 2023, sinong Pangulo nito? Bongbong Marcos. Ang ating flood control funds, 1.07 billion pesos per day. Lahat ng ating mga uring manggagawa, yung wala nang maiulam, libreng sabaw na lang sa mga karinderya. Ang ginagastos ng Marcos Jr. Administration noong 2023, 1.07 billion pesos per day sa flood control. 2024, sinong Pangulo? Bongbong Marcos. Magkakano kada araw ang flood control funds? Higit pong tumaas, 1.34 billion pesos per day. 2025. Magkakano ang ginagastos ng gobyerno every day na nagmumula sa flood control funds? 1.37 billion pesos per day ngayong 2025. Pwede bang maghugas kamay basta-basta si Bongbong Marcos dito? Atin silang panagutin. Sumama po kayo sa mga payapang pagkilos. Kaya tayo nananawagan, please, save our country. Look at this. This has been circulating. Tama po ito. Nagbubuwis ng buhay ang ating mga rinerespetong kasundaluhan at kapulisan. Samantalang malaking bahagi ng ating bureaukrasya, mga mambabatas, mga politiko, mga kawani ng gobyerno, nabubuhay sa nakaw na buwis. May pamilya din ho kayo. Pag-isipan po nyo yan. That's why we ask you, please save our country. And before it's too late, it is not just about flood control. There should be an immediate audit as to the integrity and soundness of all public buildings, especially, most especially, school buildings. Bakit? Yun na nga ang lumabas 30% lamang ng mga public school buildings ang sinasabing safe o papasa pag chinek yung integrity. Either dapat i-condemn na yan o mabubuwal na yan o hindi na dapat lagyan pa ng laman o mga estudyante. There should be an immediate audit as to the structural integrity and soundness of all public buildings, but most especially public school buildings before it is too late.
bago pa man magkaroon ng isang trahedya, lindol o anumang sakuna, spare our youth, spare the Filipino young, spare the Filipino children, our school children, save them, help save our country. Hindi lang naman flood control ang may substandard eh. Paano tayo nakakatiyak na tama yung pagkakabuo ng mga school buildings? Kung ninakaw yung flood control, anong garantyang hindi ninakaw at ipinatupad ng tama yung sukat ng mga public school buildings natin? Please help save the country. And again, ulitin ko, yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, propaganda lamang po yan. Only an act of Congress ang kayang magtatag ng isang komisyon. Mali po yun. Maari siguro independent fact-finding body on infrastructure, but it cannot be a commission. Tanong, saan kukuha ng pera pambayad dito sa Independent Commission on Infrastructure? How will they operate? Will they operate? Are they offering their services for free? Yung mga in-appoint? What about their staff? Where will they hold office? Paano yung computer, papel supply, etc.? Dahil ho, patapos na ang taon. Article 6, babalik tayo. Article 6, Section 29. Article 6, Section 29, subparagraph 1. No money shall be paid out of the treasury unless in pursuance of an appropriation made by law. Merong bang batas creating the Independent Commission on Infrastructure? Meron bang batas na nagbigay ng pondo para dito? Kailan magsisimula ang trabaho nito? Next year? Paano magtatrabaho ito? Libre? Okay kung libre. Paano staff nila? Paano kuryente sa mag-opisina? At ngayon, kung sasabihin, hindi, libre yan. Matakot to tayo. Hindi na independent yan. Sino magpapairam ng opisina? Contractor din ba siya? May kamag-anak ba siyang kontratista? At titingnan ho ninyo. Itong Independent Commission on Infrastructure, in all objectivity, ang tatargetin po nito ay yung panahon na ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Ang nag-appoint ay yung kasalukuyang administrasyon. Ang isa sa in-appoint, yung dating kalihim ng isang departamento nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. So nakita nyo na, Aquino administration, Marcos administration, nag-bridge eh. Sinong naiwan sa gitna? Duterte administration. Iimbestigahan ba nung nag-appoint yung sarili niyang administration? Hindi. Naglagay ka ngayon ng isang miyembro ng Independent Commission on Infrastructure na bahagi ng Aquino administration. Papayag ba siyang imbestigahan ang sarili niya o mga kasamahan niya nung kanilang kapanahunan? Sinong natitira? Yung Duterte administration. Cover up po ito. Malinaw po ito, cover up po ito, budulan po ito. Kanya wag po tayong basta-basta naniniwala. Kaya nananawagan tayo sa lahat. Help save our country. Galit ang mga Pilipino, nagliliyab ang Pilipinas, nag-aalab ang puso ng Pilipino. Kanina rin sa pagdinig, sisiguraduhin daw ng isang senador na hindi na business as usual at hindi na raw papayag na maulit ang nangyari sa 2025 budget sa 2026 GAA. Ito rin po, budol ho ito eh. Ito po yung matapang na unang lumabas ng aming inilahad, yung mga blanco sa BICAM report. Ito po yung isa sa matapang na nagsabing wala siyang nakitang blanco. At kung meron man na blanco, iniwan na lang daw po nila yan sa kanilang mga miyembro sa technical working group ng Senado mag-fill up. Falsification of legislative document po iyon. Malinaw po iyon. Samantalang kanina sa pagdinig, nagsasalita na hindi na raw po maulit. Hindi talaga dapat maulit. Pero hindi dapat nangyari kung ginawa mo ang trabaho mo nung ikay miyembro ng Bicameral Conference Committee. At batiin ko lang yung iba, naparami na yung mga nagpapabati. Shout out po kay Brown Venus ng New Zealand, kay Barrio Maria, kay Ronald Gonzalez, 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 kay
Eufemia Camino 1240 ng Davao del Norte, si Analon Rain 7358 ng Abu Dhabi, si Mela Treca ng Sweden, si Olympia Carlson ng Sweden, si Violeta Flores 7869 ng Quebec, si Jennifer Pacheco NL9CY ng Japan, si Ligaya Flores ng G4N ng Hong Kong, kay Dolly Song Cover 1494 Norway, si Alakdan Concha Carrasco, mabuhay po kayo. Nais ko rin batiin ang aking nakasama ko po ito dati, nagsilbi po sa isa sa aking mga aide. Congratulations po and best wishes dito sa ikakasal kay Rock De La Rosa and Maricar Ansos. Sila po'y ganap na Mr. and Mrs. De La Rosa na po. Si Rock De La Rosa, anak po ito ni Senador Bato De La Rosa, at si Maricar Ansos, major na siguro ito si Maricar. Mga kasama po natin ito sa Pulis ng Pilipinas, Pulis ng Pilipino. Si Maricar ho ay nag-aid sa akin dati, matinong tao po iyan. From Saudi Arabia, si Omongos Kulit, si Earl Sean Atienza ng Zariaya, Quezon, si Crescencio Prado ng Las Piñas City, si Nij San Ongsi ng Zamboanga, Alma Mamosto ng Macau, si Fanny Bueno ng Singapore, Shonel Bahado ng Eastern Samar, si Sally Sanyado ng Quezon Province, si Eva Rater ng Biliran, Victoria Araw-Araw ng Quezon City, mabuhay ka, aking kasama dito sa Quezon City, si Julieta Ichijo ng Tokyo, mabuhay ka Juliet, si Vincent Saab ng Hakbang ng Maisog, Quezon City, September 21 sa Liwasang Bonifacio, mabuhay ka Vincent, si Vincent Saab po ng Hakbang ng Maisog, Quezon City, si Mavi ng TAPS Region 4A, si Gabas Adela ng Singapore, si Bernadette Labasa ng Hong Kong, si Perla Finnegan ng Melbourne, hi Perla, kay Groove Aldocente ng Cebu, si Romeo Paraino ng Kuwait, Maisog, si Viola Shua Morales ng Qatar, si Tetski Tala ng Olongapo, sensya na ko kayo na ipon ang ganda ng ating diskurso si Ann Dalmasio ng Iloilo City, Cherry Paine ng Melbourne, Australia, si Nenita Tapia ng Batangas, si Team CCM, Munich, Germany, si Visa Marie Cortez ng Taguig, from Marikina, Ramon Lim, Marilu Maurice, France, Shenzhen ng Zamboanga, Maria Makapudi, Ma'am Maria, mabuhay ka, from Kuwait, si Jean Melmar Repaha, Qatar, Filipina Balderrama ng Quezon City, at si Yuf Hodrial Palaubsanon ng United Arab Emirates. Si Jegs Gabuay, shout out po ng Barangay Bayog, Motyong, Western Samar. Mabuhay yung mga taga-barangay. Barangay Bayog, Motyong ng Western Samar. Thank you, Jess Gabuay. Kaya Brocha Barucho, well, hello po from Nueva Vizcaya. Marami pong salamat. Si Giovanni Ledesma, good boy ng California. Talaga lang ha. Si Selid, hi Attorney Vic watching from Sweden. Marami pong salamat. Kay Noel Augusto Taalal, shout out po from Malaysia. Meron din tayo OFW from Lebanon. Si Gag ng Lebanon, si Mona Kerubin, maraming salamat. Kuha po tayo ng mga ibang mga comment din. Si Ricky Nelson de la Cruz ng Coronadal City, si Manoy Fons ng SDS New York, Manoy Fons, mabuhay ka. Si June Prado, attorney, nakakabwisit ang hearing kanina. Wala ang kumpanya ni Saldico. Yun nga mga kababayan, budol po yan dinidikdik yung Diskaya, dinidikdik yung isa pang babae, pero hindi nila mabanggit kahit pangalan man lang ni Saldico. Kaya yung senador na naglabas na po yung ugat dito talagang bumubula yung bibig kakabanat to kay Diskaya Couple. Okay naman yan. Kaya mo rin kayang gawin yan pag Sunwest na at saka High Tone?
o mag-a-absent ka sa pagdinig pag nandyan na ang Sunwest at saka Hightone at saka yung Pahati Construction at marami pang iba. Di ba? Ganyan din kaya ang sigasig mo. Kaya dapat to maging mapagmasid, maging mapanuri. You have to be more discerning. Si Jessica Palma Hill watching from Japan, attorney. Yung mga nagtatanong available pa yung ating libro ha. Pakipuntaan lang po niyo yung description box dyan sa ating YouTube channel at nandyan po kung saan kayo makakabili. So yung mga patuloy pong sumusubaybay, ang akin pong pakiusap ay patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at higit sa lahat mag-follow sa ating pong Facebook page nang sa ganon higit pong maraming Pilipino ang mamulat sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Yung mga nasa YouTube naman po, patuloy din po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-subscribe. Importante po rin sa akin yung comment ninyo. Sinisikap ko po palang masagot lahat. Basta't may pagkakataon, sinisikap ko pong sagutin lahat o mag-react din sa inyong mga comment and reaction. Sana ho ay mag-follow kayo sa Facebook, mag-subscribe sa YouTube. At ang ating pong layunin ay itaas ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse, and create an informed citizenry. Dahil pagka gano'n, mas mahirapan silang tayong budulin. At dahil hindi tayo dapat magpabudol, ulitin ko ho, ang nasa sentro ng lahat ng korupsyong ito ay ang Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico triumvirate. At marami pang iba. Diba? Yung leaders ng House. Hindi pwedeng hindi alam ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ang nagaganap sa House of Representatives. Bakit? Bistoy na natin. Hindi ba't first cousin niya yung Speaker of the House? Kung sabihin natin, baka linoko siya ng sarili niyang pinsan. Hindi ba't nung 19 Congress, ang Senior Deputy Speaker, sarili niyang anak, si Sandro Marcos? Hindi ba noong 19 Congress, yan ang Senior Deputy Speaker? Siguro naman hindi ka nalolokohin yan. Bakit hindi nagsumbong ang anak sa ama? At kung nagsumbong ang anak sa ama, bakit hindi inaksyonan ng ama? Kanya wag po tayong magpapabudol. Ito po'y lahat propaganda lamang ng Malacanang sapagkat yung ginawa nilang paglulunod sa mga Pilipino, sa atin, tuwing may baha, ninakaw ang flood control funds, ninakaw ang flood control programs. Tayo po'y linunod nila sa tubig baha. Ngayon po ay nalulunod na sila, si Bongbong Marcos at ang kanyang mga kasamahan, sa baha ng korupsyon na nagsusumigaw, humihiyaw, dilat na naglalabasan ngayon. At huwag po kayong titigil, mag-ingay po kayo. No? Maraming salamat po. Sana ay nakarating na po kayo lahat sa inyong mga paroroonan. Yung kanina po maagang sumama sa akin na nagluluto, sana po nakapagluto na kayo, tama ang timpla at nag-aapunan na. Muli, tama po ito. Si Meg, kunin natin ito ha. Resignation of Tambaloslos is not enough. Never. It's never enough. If his successor is handpicked by him or by Sandro, this only perpetuates the same system of compromised leadership and undermines genuine accountability. Dapat nga po yan, pati yung mga liderato ng House mag-resign. Follow their leader. Ang kakapal naman na mukha nyo, umexit na yung leader nyo, nandyan pa kayo. Di ba? Dapat yan talagang reorganization ng House. Yung dapat yan ang gawin. Ginawa nga sa Senado, nung nagpalit ng liderato, nagpalit ng mga chairmanship. Binunot nga si Senador Dante Marcoleta. Ganyan din dapat sa mababang kapulungan. No? Kay Western Australia, si Tess Gonzales Roland, salamat po. So yeah, Meg, I agree with you. Meaningful change can only happen through an independent and transparent selection process. May nagtatanong kanina, paliwanag ko uli, bakit sa pananaw ko hindi independent? Hindi po independent ang Independent Commission on Infrastructure, yung ICI. Propaganda lang din po yan. Tatlong administrasyon po ang ating banggitin. Aquino, Duterte, Marcos. Tatlo po yan ha. Aquino, Duterte, Marcos. Ang nag-appoint, Marcos. Ang iimbestigahan, yung budget ng Marcos administration. Pero ang nag-appoint, Marcos administration. Ang isa sa inappoint, kalihim ng DPWH nung panahon
ni Pangulong Noynoy Aquino. So may Aquino administration, may Marcos administration. Sino pong naiwan sa gitna? Yung Duterte administration. Nag-bridge po yung dalawang admin eh. From Aquino to Marcos, Marcos to Aquino. Makikita natin na setup kitang-kita na eh. Ang naiwan yung Duterte administration. Ang usapin po ay baha ngayong 2022, 2023, 2024, 2025 hanggang matapos ang termino ni Bongbong Marcos. Hindi po nila mapapabuti ang baha na yan. Bakit? Ghost projects nga po lahat eh. Pero nakita na natin eh, ang iipitin nila uli dyan, yung Duterte administration hugas kamay. Matagal na pong ginagawa yan ng isang impluensya ng banyaga. To cover up for your incompetence, blame the previous administration. It happened during the Cory Aquino administration. To cover yung kanilang inefficiency, to cover their incompetence, lahat ng pagkakamali nila ilalabas yung sins of the Marcoses. Marami yun. Marami yun. Dapat ding ilabas. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila incompetent. Ito po, mag-4 na taon na si Bongbong Marcos walang may pakita. Anong kailangan gawin? Pasamain mo yung administrasyong pinalitan mo. Yan lang po ang kanilang playbook. Malinaw po yun. Ginagabayan ko kayo. Huwag po kayong mapagpapabudol, maging mapagpanuri. So, hanggang dito na lamang po muna. Magkita-kita po tayo. Mag-iingat po kayo. Ako po muli, ang inyong kaibigan, patuloy na gagabay po sa inyo. At ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog katulad ninyo. Mabuhay po, maraming salamat at magandang gabi, September 21, Liwasang Bonifacio, 1 p.m. start ng programa. Marami pong salamat, magdala po ng bandila ng Republika ng Pilipinas at sa mga pamilya po ng ating mga kasundaluhan, tanggapin po ninyo ang aking paggalang. Nagbubuhay sila ng buhay samantalang meron po talagang mga sadyang makakapalang apog na bubuhay sa pagnanakaw sa buwis na ating pinaghihirapan. Maraming salamat, magandang gabi, mabuhay po ang bansang Pilipinas, mabuhay po